Sa malalim na katahimikan, unti-unting kumalat ang anino ng kamatayan. Parang sumpang dahan-dahang pumipisil sa lalamunan ng bawat tauhan. Bawat salitang binigkas, bawat bulong ng banta, bawat pangakong nabasag ay nagtagpo sa isang madilim na landas. Minsan, tila ang buhay mismo ay laruan lamang ng kapalaran. Ang tanong, kung gaano kalaking sakripisyo ang hinihingi ng paghihiganti ay pumapasok sa isip ng lahat, parang lason na kumakalat. Sa kabilang panig ng kwento, nabunyag ang isang lihim na lugar, ang silid na matagal nang itinago ni Iboy. Isang silid na iilan lamang ang pinahintulutang makapasok, puno ng bakas ng takot at pagdurusa. Sa loob, naroon ang kanyang mga paghahanda, mga kasangkapan hindi para sa awa kundi para sa pagpapahirap. Habang naglalakad si Iboy sa silid na iyon, bumigat ang kanyang paghinga. Bawat hinga ay paalala ng matagal ng puot na nakabaon sa kanyang dibdib. Ang hapdi ng paulit-ulit na pagkatalo, ang sakit ng pagkakalimutan, at ang kirot ng pagiging iniwan. Kasama niya ang maskarang matagal na niyang itinuring na kaibigan. Hindi lamang bagay, kundi tahimik na saksi sa kanyang mga lihim. Nakaharap dito, binigkas ni Iboy ang mga salitang matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Ito na ang sandali. Ang pagkakataong matagal nating hinintay. Ngayon na ang oras upang tapusin ang lahat. Para sa kanya, ang grupo ni Tanggol ay hindi na mga kaibigan o kakilala, kundi mga simbolo. Mga simbolo ng lahat ng sakit at pagkatalong kanyang tiniis. Sa bawat salita, lalong tumitibay ang kanyang paninindigan. Pinaniwalaan niyang tama ang kanyang mga hakbang, kahit ang landas ay lalo lamang siyang inilulubog sa dilim. Kamakailan, nagpaalam si Tanggol sa kanyang mga kasama. Ang kanyang pamamaalam ay puno ng pangako na siya'y babalik. May ngiti na nagtatago ng pagod at bigat ng loob. Sinabi niyang, kailangan lamang niya ng ilang araw na pahinga, na para bang normal ang lahat at walang panganib na nakatago. Ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang hindi mabigkas na pagdududa. Pakiramdam na may masamang mangyayari sa kanyang pagkawala. Ang kanyang mga kasama, sanay na umasa sa kanyang lakas at tapang, ay hindi na nagtanong. Muli nilang pinili ang pagtitiwala gaya ng dati. Ngunit sa pagkawala ni Tanggol, nagsimulang gumalaw ang plano ni Iboy. Bawat hakbang, bawat detalye ay malinaw sa kanyang isip. Hindi lamang dugo ang kanyang nais, gusto niyang maramdaman nila ang takot na minsan ay lumamon sa kanya. Sa kasamaang palad, ang mga kaibigan ni Tanggol, walang kamalay-malay sa paparating na panganib, ay maaaring mawala ng buhay sa kanku na paraan. Ngunit para kay Iboy, ang kalungkutan ay matagal na niyang isinuko kapalit ng paghihiganti. At gayon paman, sa gitna ng lahat, nanatili ang isang munting pakiramdam. Hindi pa ito ang wakas. Kahit sa dilim, may mumunting liwanag ng pag-asa na kumikislap. Sa dramatikong kabanatang ito ng kanilang buhay, mas mabibigat na pagsubok at pasanin ang tila naghihintay. Marahil, ang pagdating ng bagong taon ay magdadala ng pagbabago. Isang pagkakataon para sa grupo ni Tanggol na malampasan ang pagsubok. Ngunit patuloy na tumindi ang tensyon. Bawat katahimikan ay puno ng tanong at bawat pasya ay may kapalit na hindi na mababawi. Gaano man kalaki ang galit at dalamhati sa puso ni Santino, itinaboy pa rin siya ni Miguelito mula sa palasyo. Ang lugar na minsan niyang inakalang tahanan. Isang lugar na ayon sa batas at dugong gerero ay para sa magkabilang panig. Ngunit sa mundong pinaghaharian ng kapangyarihan, impluwensya at mga kapanalig, hindi sapat ang dugo lamang. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Santino. Wala nang nakatayo sa kanyang tabi. Wala nang handang ipagtanggol siya. Kaya't si Miguelito, walang awa, ay pinalayas siya mula sa palasyo. Inalis ang kanyang karapatang manatili at itinuring siyang estranghero na walang pundasyon. Sa bawat hakbang palayo sa palasyo,
Ramdam ni Santino ang bigat ng pagkatalo. Hindi lamang ito pagkawala ng kanlungan, kundi pati ng dangal, posisyon, at paniniwalang may puwang pa siya sa mundong ito. Sa oras na iyon, napilitan si Santino na yumuko at tanggapin. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam niyang anumang paglaban ay magdadala ng mas malaking digmaan. Wala na siyang ibang landas, kaya't bumalik siya sa kanilang dating tahanan, kasama si Mang Rigor, ang kanyang ama, matagal nang sanay sa pait ng pagkatalo at sa katahimikan na dumarating matapos lunukin ang mabibigat na pasya. Sa paglalakbay, paulit-ulit na sinisi ni Santino si Tanggol sa pagkamatay ni na Don Gustavo at Erika. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga larawan ng dugo ang katawan, mga sigaw, at putok ng baril na patuloy na umuukit sa kanyang alaala. Kahit hindi niya alam kung sino ang tunay na bumaril, pinili ng kanyang galit na isisi kay Tanggol. Mas madali ang puot kaysa tanggapin ang katotohanan. Isang katotohanang puno ng puwang at tanong. At sa malalim na katahimikan, muling kumalat ang anino ng kamatayan. Parang sumpang pumipisil sa bawat lalamunan. Bawat salita, bawat banta, bawat pangakong nabasag ay nagtagpo sa madilim na landas. Sa kabilang panig, muling bumukas ang silid ni Iboy. Ang silid ng takot, pagdurusa, at paghihiganti. At sa harap ng kanyang maskara, muling binigkas ni Iboy ang mga salitang matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Ngayon na, ang oras upang tapusin ang lahat. Sa mga huling sandali bago siya lumisan, nagpaalam si Tanggol sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang pamamaalam ay puno ng pangako na siya'y babalik. May ngiti sa labi na nagtatago ng pagod at bigat ng loob. Sinabi niyang kailangan lamang niya ng ilang araw na pahinga, na para bang normal ang lahat at walang panganib na nakatago. Ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang hindi mabigkas na pagdududa. Pakiramdam na may masamang mangyayari sa kanyang pagkawala. Ang kanyang mga kasama, sanay na umasa sa kanyang lakas at tapang, ay hindi na nagtanong. Muli nilang pinili ang pagtitiwala, gaya ng dati. Ngunit sa pagkawala ni Tanggol, nagsimulang gumalaw ang plano ni Iboy. Bawat hakbang, bawat detalye ay malinaw sa kanyang isip. Hindi lamang dugo ang kanyang nais. Gusto niyang maramdaman nila ang takot na minsan ay lumamon sa kanya. Sa kasamaang palad, ang mga kaibigan ni Tanggol, walang kamalay-malay sa paparating na panganib, ay maaaring mawalan ng buhay sa kanko na paraan. Ngunit para kay Iboy, ang kalungkutan ay matagal na niyang isinuko kapalit ng paghihiganti. At gayon paman, sa gitna ng lahat, nanatili ang isang munting pakiramdam. Hindi pa ito ang wakas. Kahit sa dilim, may mumunting liwanag ng pag-asa na kumikislap. Sa dramatikong kabanatang ito ng kanilang buhay, mas mabibigat na pagsubok at pasanin ang tila naghihintay. Marahil ang pagdating ng bagong taon ay magdadala ng pagbabago, isang pagkakataon para sa grupo ni Tanggol na malampasan ang pagsubok. Ngunit patuloy na tumindi ang tensyon. Bawat katahimikan ay puno ng tanong, at bawat pasya ay may kapalit na hindi na mababawi. Gaano man kalaki ang galit at dalamhati sa puso ni Santino, itinaboy pa rin siya ni Miguelito mula sa palasyo, ang lugar na minsan niyang inakalang tahanan. Isang lugar na ayon sa batas at dugong gerero ay para sa magkabilang panig, ngunit sa mundong pinaghaharian ng kapangyarihan, impluwensya at mga kapanalig, hindi sapat ang dugo lamang. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Santino, wala nang nakatayo sa kanyang tabi, wala nang handang ipagtanggol siya. Kaya't si Miguelito, walang awa, ay pinalayas siya mula sa palasyo. Inalis ang kanyang karapatang manatili at itinuring siyang estranghero na walang pundasyon. Sa bawat hakbang palayo sa palasyo, ramdam ni Santino ang bigat ng pagkatalo. Hindi lamang ito pagkawala ng kanlungan, kundi pati ng dangal, posisyon, at paniniwalang may puwang pa siya sa mundong ito.
Sa oras na iyon, napilitan si Santino na yumuko at tanggapin. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam niyang anumang paglaban ay magdadala ng mas malaking digmaan. Wala na siyang ibang landas, kaya't bumalik siya sa kanilang dating tahanan kasama si Mang Rigor. Ang kanyang ama, matagal nang sanay sa pait ng pagkatalo at sa katahimikan na dumarating matapos lunukin ang mabibigat na pasya. Sa paglalakbay, paulit-ulit na sinisi ni Santino si Tanggol sa pagkamatay ni na Don Gustavo at Erika. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga larawan ng dugo ang katawan, mga sigaw at putok ng baril na patuloy na umuukit sa kanyang alaala. Kahit hindi niya alam kung sino ang tunay na bumaril, pinili ng kanyang galit na isisi kay Tanggol. Mas madali ang puot kaysa tanggapin ang katotohanan. Isang katotohanang puno ng puwang at tanong. Sa gabing iyon, lumubog ang lahat sa bangungot ng dugo at takot. Sanay si Iboy sa mga laro ng isip at sa kalupitan ng katawan. Dahil hindi pamilyar ang grupo ni Tanggol sa buong lugar, madali para kay Iboy na kontrolin ang bawat galaw nila. Isa-isa niyang tinunton ang mga kaibigan ni Tanggol, pinagmasdan ang kanilang kahinaan, at ginamit ang kanilang pagkakahiwalay. Sa kanyang isip, ito'y isang mahabang gabi ng paghihiganti. Isa-isa niyang kinaladkad ang mga ito sa kanyang tinaguriang silid ng pagpapahirap. Isang lugar na matagal na niyang inihanda para sa sandaling ito. Nakahanda roon ang mga kasangkapan, hindi para sa awa kundi para sa sakit at takot. Sa bawat taong kanyang hinila papasok, lalong nag-aalab ang kanyang puot. Hindi lamang pisikal na sakit ang nais niyang ipataw, kundi ang tuluyang pagbagsak ng kanilang loob at pag-asa. Ngunit hindi pa iyon sapat. Hinanap niya ang susunod na biktima, handang baliin ang mga buto upang mailabas ang matagal nang naipong galit. Bawat hampas ay nagbabalik ng alaala ng kanyang mga pagkatalo at kahihiyan. At sa bawat sigaw ng paghihirap, lalo niyang nararamdaman ang lakas na matagal na niyang hinahangad. Ang gabi ay napuno ng tanong at pangamba. Sino ang makakaligtas hanggang umaga? Kakayanin ba ng grupo ni Tanggol na manatiling buo kasama si Boss Ramon o isa-isa silang luluhod sa harap ng kalupitan ni Iboy? Sa sandaling iyon, malinaw sa kanyang isip, gagawin niya ang lahat. Kung kinakailangan, isasakripisyo pa niya ang sariling buhay para lamang maging sandata na dudurog sa sistemang matagal nang nilublob ang lungsod sa dugo at takot. Ngunit bago pa man tumibay ang kanyang pasya, humarap ang mas malamig at mas madilim na tinig, ang tinig ng kapangyarihan. Muling ipinaalala ng alkalde na ang kanyang layunin ay hindi lamang ang pagbagsak ni Iboy. Para sa kanya, hindi sapat ang isang pagkatalo. Ang tunay niyang hangarin ay makita si Tanggol na nakahimlay sa kabaong upang magsilbing babala sa sinumang magtatangkang sumalungat sa kanila. Sa likod ng mga salitang iyon ay nakabaon ang taon ng puot at takot na nais niyang itanim sa puso ng bawat tao sa lungsod. Samantala, sa kabilang dulo ng gusali, tahimik ngunit matatag ang paghanga ni Chona kay Abet. Para kay Chona, si Abet ay hindi lamang mamamahayag, kundi isang matapang na tao, tapang na bihira ng makita. Hindi siya natatakot, kahit ang kanyang kalaban ay ang mga gerero na matagal nang kinatatakutan ng lahat. Nakita mismo ni Chona kung paano nanindigan si Abet sa gitna ng kaguluhan. Sa kanyang mga mata, naglalagablab ang apoy ng katotohanan, kahit kapalit ay ang sariling buhay. Para kay Chona, si Abet ang sagisag ng pag-asa na matagal nang nawala sa lungsod. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Hindi pinayagan si Abet na kapanayamin ang suspek na inakusahan sa tangkang pagpatay kay Vice-Alcalde Roberto. Sa bawat pagtatangka niya, pinipigilan siya ng mga gwardya, tila may utos mula sa itaas. Kahit paulit-ulit niyang iginiit na may karapatan ang taumbayan na malaman ang katotohanan, wala siyang magawa. Nakatayo lamang siya sa malamig na sahig,
puno ng hinala at tanong. Sinundan siya ni Pungay, bakas sa mukha ang pag-aalinlangan, ngunit sa mga mata ay determinasyon. Sa loob, si Onyok ang nagdala sa suspek. Nakaupo sa sulok, walang emosyon sa mga mata, para bang isa lamang piyesa sa laro. Ngunit bumulong si Pungay kay Abet na may lihim siyang impormasyon tungkol sa mga gerero. Ang impormasyong iyon, matagal nang pinigilan ng takot at galit, ay isang video kung saan malinaw na sinabi ni Lucio, pinuno ng Red Phoenix, na nandaya ang mga gerero sa halalan at ang kanilang kapangyarihan ay mula sa pandaraya at dugo. Sa narinig, kumislap ang mga mata ni Abet. Alam niyang ito ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap. Ngunit mabigat ang kanyang sagot. Maganda ito, ngunit hindi sapat. Ipinaliwanag niyang kailangan pa rin nila ng buhay na saksi. Isang taong tatayo sa hukuman at hindi matatahimik. Kaya naroon siya, handang harapin ang panganib. Nais niyang kapanayamin ang lalaking nagtangkang pumatay kay Vice Alcalde Roberto. Nang tanungin ni Pungay kung sino ang tinutukoy niya, inamin ni Abet na hindi niya alam ang pangalan. Ngunit nakita niya ang lalaki sa mismong eksena sa oras ng tangkang pagpatay. Hindi mapakali si Abet. Sinabi niya kay Pungay ang kanyang hinala na kahit malapit ang putok, tila sinadya itong hindi tumama. Para sa kanya, kakaiba ang lahat. Para bang isang moro-moro, isang palabas na dinisenyo upang magdulot ng kaguluhan at simpatiya. Sa bawat alaala, lalo pang tumitibay ang kanyang paniniwala, may mas malalim na sabwatan dito. Ang matibay niyang paniniwala, sangkot mismo si Vice Alcalde Guerrero at ang lalaki ay isa lamang kasangkapan, tagasunod ng madilim na utos. Tahimik na nakinig si Pungay at sa huli mariin niyang sinabi na susubukan niyang pagsalitain ng suspek. Tutulungan niya si Abet kahit alam niyang kapalit nito ay ang sariling buhay. Nang tanungin ni Abet kung bakit niya ito ginagawa, lalo pang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Dahan-dahan ipinaliwanag ni Pungay ang ugat ng kanyang puot. Malaki ang utang niya sa mga gerero, hindi lamang tungkulin o hustisya ng lungsod, kundi isang personal na sugat na hindi kailanman naghilom. Pinatay ng mga tauhan ni Vice Alcalde Guerrero ang kanyang ama, si Moro Garcia. Nilusob ang kanilang tahanan, walang paglaban. Iniwan siyang duguan bilang mensahe. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Moro Garcia, nanginginig ang tinig ni Pungay, ngunit sa likod ng panginginig ay isang matibay na panata. Isinumpa niyang magdadala ng hustisya para sa kamatayan ng kanyang ama at lalaban para sa lahat ng inalipusta at inapi ng mga gerero. Para sa kanya, hindi matatapos ang laban hanggat hindi nabubunyag ang buong katotohanan. Mariin ang sinabi ni Abet. Umaasa siyang ang desisyon ni Pungay at Onyok ay makapagbabago ng takbo ng lahat. Sa kanyang puso, alam niyang napakanipis ng landas na kanilang tinatahak, ngunit wala nang balikan. Sa dilim ng gabi, malayo sa kulungan, hindi mapakali si Thanos. Ramdam niya ang unti-unting pagbagsak ng kanilang lakas. Isa-isa silang naglalaho at sa bawat pagbagsak ay lalong lumalapit ang panganib. Alam ni Thanos na bawat hakbang ni Abet, Pungay at ng mga handang lumaban ay maaaring maging mitsa ng pagkawasak ng lahat ng kanilang itinayo. Tahimik ang paligid, ngunit bawat sandali ay nakabitin sa hangin na parang nagbabadya ng kapahamakan. Mabigat pa rin ang alaala ni Franco at Don Julio. Sariwa ang kanilang pagkamatay. Ang kanilang mga pangalan ay patuloy na naguukit ng takot at panghihinayang sa puso ng lahat. At ngayon, kasabay ng mga pangalang iyon, muling lumitaw si Tanggol, nagdadala ng anino ng pangamba at kaguluhan. Isang pangalan na sabay na sagisag ng pag-asa at posibilidad ng tuluyang pagbagsak. Sa basag ngunit mariing tinig, may nagsabi. Kahapon, nawala sina Franco at Don Julio, ngayon si Tanggol, at bukas marahil tayong lahat.
Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanilang mga puso na parang patalim, sapagkat alam nilang bawat hakbang ay binabagabag ng kawalan ng katiyakan. Agad na tumutol si Bulldog. Mariin ang kanyang tinig, puno ng tapang. Ayaw niyang marinig ang ganoong mga salita. Ayaw niyang manaig ang takot. Para sa kanya, ang pagbanggit ng kamatayan ay tanda ng pagsuko. Iginiit niyang mabubuhay si Tanggol na hindi pa ito ang wakas. Hindi sila dapat manghina, hindi dapat hayaang kontrolin ng takot ang kanilang mga pasya. Sa kanyang mga mata ay naglilililyab ang tapang na hinugot mula sa kawalan. Tapang na isinilang ng pag-asa na marahil ay magbibigay ang kapalaran ng himala. Sumabat si Neneng, dala ang pagod at inis. Para sa kanya, walang saysay ang pagtatalo, lalo lamang nitong pinahihina ang kanilang pagkakaisa. Tama na, mariin niyang sinabi, sapagkat alam niyang sa gitna ng panganib, ang tanging sandata nila ay pagkakaisa. Ngunit hindi napigilan ni Dolfo ang sarili. Ipinaliwanag niyang hindi upang maghasik ng takot ang kanyang mga salita, kundi upang ipaalala ang kanilang mga pamilya. Ang mga pangalan ng mahal sa buhay ay lumutang sa kanyang isip na parang mga anino, mga mukhang marahil ay hindi na muling makikita. Idinagdag pa niya na baka hindi na sila makabalik ng buhay sa kanilang mga pamilya. Ang kanyang mga salita ay muling nagbukas ng sugat sa puso ng lahat. Muling nagsalita si Neneng. Mas mahina na ngayon, mas personal. Ipinahayag niya ang pag-asa na anuman ang mangyari, sana'y magkaroon pa rin sila ng pagkakataong makita ang kanilang mga pamilya. Inamin niya ang matagal nang tinagong damdamin, ang pananabik na muling makita ang kanyang ina. Nais niyang yakapin ito ng mahigpit at diretsahang sabihin kung gaano niya ito kamahal. Ang simpleng pangarap na iyon ay biglang tila napakalayo at napakahirap. Isa-isa, tahimik na inamin ng bawat isa sa kanilang puso kung gaano nila namimiss ang kanilang mga pamilya. Bawat gabi ay bumabalik ang alaala ng tahanan, mga larawan ng init at pagmamahal. Sa gitna ng emosyon, tumindig si Ramon. Sa malamig, ngunit matatag na tinig, pinaalala niyang alam nila ang kanilang pinasok. Walang kasiguraduhan na makakabalik silang buhay mula sa bawat labanan. Sinabi niyang hindi sila dapat manghina, sapagkat nananatili pa rin ang pag-asa. Mariin niyang idineklara na buhay pa si Tanggol at hanggat siya'y humihinga, buhay din ang kanilang laban. Malinaw ang kanilang misyon, ang bawiin ng Maynila mula sa mga halimaw na gerero na pumapatay ng walang awa. Ang kanyang mga salita ay nagliyab na parang apoy, muling nagpasigla ng determinasyon sa puso ng lahat. Lumapit si Rocky Boy, dala ang kabataan at malasakit. Nag-alok siya ng tulong. Sinabi niyang hahanapin niya ang kanilang mga pamilya kung nanaisin nila. Nangako siyang ihahatid ang kanilang mga salita, mga pangarap, takot, at pagmamahal na hindi nila masabi ng personal. Sinabi niyang bibili siya ng pagkain, magbibigay ng kaunting pera, sapat man o hindi, basta't makatulong. Ang kanyang tinig ay puno ng pangako at pananagutan. Mariin niyang iginiit na sila na ngayon ang huling sagisag ng pag-asa para sa Maynila, at lahat ay umaasa kay Tanggol. Kaya't gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, kahit kapalit ay ang sariling buhay. Sa huli, sinabi ni Rocky Boy na siya'y magpapahinga na. Tumango si Neneng at nagpasalamat. Pasasalamat na, may halong takot at pangamba sa maaaring mangyari. Ngunit sa pagtalikod ni Neneng, biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang malamig at mapanuyang tinig. Tinawag nitong mga hangal at mahina ang kanilang mga kaaway. Sinabi nitong hindi nila kailanman matatapos ang mga gerero at ngayon wala na silang halaga. Sa mga mata nito ay naglalagablab ang puot at ambisyon. Mariin nitong sinabi, hanggat mahina si Tanggol, isa-isa nitong dudurugin ang natitira.
Mabagal ngunit tiyak ang bawat hakbang, at sa bawat hakbang ay lalong lumalalim ang dilim, bumabalot sa kanilang kapalaran.